Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kaliwanagan ng Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay may boses tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at sa ating dalangin o pananalangin. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa Apostol San Mateo, Kabanata 18, talatang 18 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay, sa inyong panalangin, ito ipagkakaloob sa inyo ng ating Amang nasa langit. Sapagkat, saan man dalawa o tatlong nagkatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Patuloy po natin. Kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 7. Ito po ang mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, ang mga salita ko, hingi ninyo ang anumang maibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 3, talatang 12. Ito po ang mensahe. Dahil sa inyong pakikipag-isa at pananalita, pananalig sa Kanya, panatag ang loob na magalalapit tayo sa Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 10, talatang 22 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig. Sa Kanya, lumapit tayo may malinis na budi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 3, talatang 10. Ito po ang mensahe. Upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pababahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na may boses tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at ating pananalangin. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang inihiyag at ipinangaral dito sa mabuting balita na tayo ay mayroong boses at mayroon tayong pinagkalooban tayo ng kapangyarihan na magbawal at magpahintulot. Kaya tayo ay yung boses natin ay diringgin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong sa Kristo at ating pananampalataya o pananalangin sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya mula doon sa pangkaraniwan na kahilingan ng bawat isa at pagkakaisa natin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, diring din tayo ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mga panalangin. Ito man ay
iba't ibang mga kahilingan na makabubuti para sa atin. Kagaya ng personal. At hindi lamang doon yung, siyempre, yung dalawa hanggang sa mas marami ay kasama natin ang Panginoong Kristo sa paghiling sa ating banal na Panginoon Diyos. At ang Panginoong Kristo nga mismo magkakaloob yan kung hilingin natin ito sa kanyang pangalan at sa pamamagitan niya. Ngayon yung ating yung sinasabi na magbawal magpahintulot ay ito ay yung ating simbahan siyang nagdidesisyon para magbawal at magpahintulot na maaaring ipatupad at sundin ng lahat natin sa ating sa loob ng ating simbahan o pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula pagtupad ng mabuting balita. So yung pinahayag ng Panginoon sa Kristo, yung pamamahala ng Panginoon Diyos mula dito sa mabuting balita, ay pinamamahala ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Tayo ay pwedeng ang ating simbahan, kakiba tayo mga nanampalataya, ay pwedeng magkaroon ng mga panuntunan, mga dapat sundin at mga dapat hindi sundin na ipatutupad ng ating simbahan. So halimbawa, yung pangaral ng mabuting balita na halimbawa mayroong iba na pinagtatalunan ay yung halimbawa sa usapin ng kasal, yung mga paghiwalay na yan at usapin noong mga same-sex, halimbawa ganon. So yung mga bagay na yan ay mga usapin na mga o pwedeng payagan or maaaring hindi payagan ng ating simbahan na ito ay nasa sa ito ay ipahintulot o maaaring hindi ipahintulot ng ating simbahan sa pamamagitan din ng ating sama-samang panalangin sa ating banal na Panginoon Diyos upang tingin ang mga usaping ito at magkaroon ng mahusay na desisyon ng ating simbahan at ating pakikilahok sa kanila para desisyon ng mga bagay na ito. Ngayon yung ating simbahan stick diyan na hindi niya pinapayagan yung gano'n, maging yung same sex. So hindi niya pinapayagan. But yan ay gabay din niya sa lahat na hindi payagan yung same sex, even though ginagabay din ng ating simbahan sa pamahalaan niyan at yung kung paano magpapatupad yung pamahalaan na para igabay sa lahat at na ito ay in practical legal o common legal para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon ay ginagabay din natin sa lahat mula dun sa pamahalaan at hindi lamang sa mga mananampalatayang Kristiyano para pagpairal para sa lahat yan. Bagamat siyempre, government is universal, mayroon siyang sariling pagpapasya in universal government for all. But on our on the religious side, siyempre yun ang gabay. No to annulment na tawag doon, yung sa paghiwalay at saka doon sa same-sex marriage, kakasal ng gobyerno. Yan. So, ayaw ng simbahan niya. At kaya rin, halimbawa sa pagkain, usapin ng mga pagkain. Doon sa loob ng simbahan, siyempre merong panuntunan sa pagkain, bawal ng bawal ng baboy, bawal ng pagluluto na mayroong parang dinuguan, mga ganon. So mayroong ganyan na mga bagay na usapin na tungkol sa pagkain, bawal kainin o ganito. So ngayon yung simbahan natin mayroong kapangyarihan na tayo binibigyan ng kapangyarihan na ipatupad ito o hindi, na pagbawal ito o hindi pagbawal ito. Mula doon sa panahon ng mga apostol hanggang sa mga kasalukuyan. Pwede nilang sabihin, sige, kainin mo na lahat, alam mo ngayon. Nagkakaroon ng kagutuman, kahit ano, kainin mo na po, pwede na. Ganon. So, kaya ang ating simbahan ay pwede sabihin sa mananampalataya, sige, walang pagkain ay pagbabawal ng ating simbahan, basta as long as yung makakainin mo galing sa mabuti, mga ganon, maraming nagbabawal, mga ganon mga bagay. So yan yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos na pwedeng ipagbabalon din ng ating simbahan. Yung authority pa rin, dahil nga yung simbahan na yan ay kapamahalaan ng Diyos, mula dito sa simbahan, so sila yung gumagawa ng panuntunan. So dapat yung panuntunan na yan ay parang kapamahalaan na rin ng ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa simbahan na ginagabayan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So kaya tayo ay
yung ating boses sa Panginoon Diyos, yung pananalangin for all over. So ipapanalangin natin sa Diyos kung ano yung pagpapala, nagkakaloob sa atin para makapag-desisyon tayo sa dapat ipahintulot o ipagbawal o na dapat na mangyari sapagkat tayong lahat ay mayroong magkakaibang pananaw kagaya dyan sa mga usapin na yan. So ngayon, para tayo magkaroon ng kaayusan, masama-sama tayo manalangin at mag-desisyon ng mabuti ang ating sipa. So yan, may syempre, yung iba nag-iinalak, hindi papakutan na gano'n. Ay magsama-sama sila sa katutak na halimbawa mga same-sex, LGBT. Ba't yung payagan na mga Kristiyano sila, halimbawa, ba't yung payagan na? So, halimbawa, they pray for God na gano'n. Pero, halimbawa, ang simbahan ay maging gabay pa rin ay to stick with this para mas lalo tayong gumanda ang ating mga usapin o ang ating pamumuhay. Kasi nga, ayaw ng Diyos kasi yung parehas na pagtatalik ng mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. So ngayon ay ang usapin kasi naman doon, yun yung nagiging pinagbabawal ng Diyos kasi nga yung mga babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagiging silang masama. From that, yun nagiging gano'n. Ngayon, ang parehas na babae, lalaki sa lalaki, ay tumutupad naman sa mabuting balita aside from sila ay mag-asawa ng lalaki sa lalaki. So, yun. Maybe lang mag-decision ang ating simbahan. For that, nakatutupad naman sila sa mabuting halimbawa o bilang pagpapaira ng kapayapaan, bilang po paira ng pag-ibig sa mga kapatid natin na gano'n, ay ano ang gagawin ng simbahan. So ngayon ay meron namang pamahalaan. Ngayon yung pamahalaan ay maaaring yung sa pamahalaan pumayag yung ating church para within the church hindi pa rin ikakasal nila. But the government, siguro po pwede nang gawin nila magkasal sila ng mga parang lalaki sa lalaki, babae sa babae. From the government. Sa legal, po pwede siguro. Kayusan din yun kapag ginawa mo. Pero yung sa simbahan, as panuntunan ng Diyos, ngayon, siguro kung gusto nila magsaboses sa Diyos, itry nilang ipanalangin para kung papayagan at magabayan ng panuntunan ng simbahan, para magabayan ng Espiritu Santo ang simbahan, kung papayagan. Kung sila naman ay gumagawa ng mabuti, pwede naman silang bigyan. Kaya malaking kampanya na may ganon, diba? Kaya lang yung nag-pili siya nga yung so, nagkakaroon sila ng malaking pagkakamali. So siguro, dahil nga sa nagagabayan naman sila ng simbahan, so maaaring maiwasan nila yung pagkamali. Pwede na siguro. Maaari. But, ang kalooban pa rin ng Panginoon Diyos, siyempre, mananaig. Kasi hindi naman po pwede natin kasi ang binigay sa atin yung bagay na yan, naka-accord pa rin tayo dun sa panuntunan ng Panginoon Diyos na inihiyag ng Panginoon sa Kristo. So, mayroon mga pagbabago talaga na maaaring magbago sa bawat panahon na maaaring mangyari, pero siyempre hindi natin pwedeng baguhin the entire good news, siyempre, ng simbahan sa mga successor. So, yun pa rin hanggang pag-uukong yung panuntunan ng Panginoon Diyos na dapat natin sundin. Diba? Mayroong ilang po pwedeng maaaring pagbawal na ito, maaaring idagdag na ipagbabawal at ipapahintulot. Or maaaring may existing na po pwedeng magbawal or magpahintulot. Diba? Mga ganon. So, yun. Kaya, kagaya ng pagkain, tanibawa ganon. So tayo ay, yun, ganon yung pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa ating panahon with the church, kasi hindi naman po pwede kasi individual yan. Kung halimbawa magbabasa kayo ng Bible, ay mababasa niyo yan, paano ba yan? Sa ating munting nakayanan na may paliwanag yan. So ganito natin may papangunawa ang mga bagay na yan para maging gabay sa bawat isa. So ngayon sana yung ating iba mga magagaling na mangangaral at ano na, simpa, siyempre kaparian ay may paliwanag lubos sa mga bagay na ito sa lahat ng mananampalataya. Ang ating boses sa Diyos, simbahan at siyempre sa Panginoon Sukli, sa kanyang kapamalaan, wala dito sa mga bagay. Kaya sa hihiling tayo,
paano ba yung panuntunan, policy sa mga pamamahala ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa kanya ginagawa nito kagaya sa pagkain, kasal, ganyan. So, ano yung boses na maaari natin pagkaloob ng Panginoon Diyos sa ating para yan. Ayun, di ba? So, yun muli sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating magbahagi dito sa Bible, the Bible Evangelizations, at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mabuting balita dito sa the Bible Evangelizations. Inyong patuloy, inyong sundin, talimain ang pagtupad ng mabuting balita sa ating pagbabahagi ng the Bible Evangelization. Pakinggan nyo ang ating pagbabahagi with the guidance of Mother Mary at iba't ibang mga gabay ng ating mga nakakapagod. Ngayon man, ay sana ay inyong pakinggan ng ating pagbabahagi at inyo itong talimain ng mabuting balita. Yan. Sana may kayat natin kayo sa pagtalima ng mabuting balita at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon. With Mother Mary at ang gabay sa atin ng banal na Panginoon. At pagkakita sa atin ng kakayanan ng pagpapala na makapagpahayag tayo ito sa internet at iba't iba nating ginagawang mga activities para may palaganap ang mabuting balita at ang mga tao ay mahikayat natin sa pagtalima ng mabuting balita o pagbuklo rin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yeah. Doon sa interpretability naman, sana maliwanagan ng banal na Santa Maria yung bawat mga relihiyon. Magkaisa tayo ng mag-unawaan sa iba't ibang mga paniniwala natin para hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan for every belief natin na nauwi sa awayan, sigalutan, karahasan. Yan. Lalo na, halimbawa, yung paghahanap ng miyembro, yan, nagkakaroon ng problema dyan. Diba? O paglipat-lipat ng mga miyembro, yan. So, sana mag-unawaan yan at iba't ibang mga at mag-unawaan at hindi nagkakaroon ng away-away. O sino yung maliligtas sa atin, kung sino ang pinakamabuti sa atin. Pagko, sige na pinakamabuti sa lahat ay magkaisa tayo at magkaroon tayo ng kapayapaan, pagkakaisa. At pag-unawaan at papag-usapan natin ang ating mga pinagkulaan ng mapayapa. At hindi ito nagdudulot ng paghikayat ng hindi mabuti sa hindi pagkakaunawa. Nakagagabay tayo mula family, community, bansa at buong mundo. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy ninyo pong pagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At dito sa ating munting kakayanan ay tayo ay lubos na nananampalataya sa Panginoon Diyos. Panginoon sa kasi Banal na Espiritu Santo, patuloy niya isugo ang Banal na Santa Maria, gabayan tayo sa kanyang kaliwanagan. At gabayan tayo mismo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng kanyang kaliwanagan, kapangyarihan sa bahagi ng mabuting balita at iba't iba niyang kapangyarihan, pagpapala, himala para sa pag-ati sa inyo ng mabuting balita at iba't ibang gabay sa ating pagbabagi. Yan. Sana gabayan tayo sa ating panahon na mga pagbabagi ito ngayong uling panahon na ito na tayo nasa yugtunan ng uling panahon. Yan, na tayo patuloy pagliwanagan ni Banal Santa Maria sa ating pagbabagi ng mabuting balita at kayo ito mali-mali ito. At mangyari man ang nauling panahon ito sa ating henerasyon yung tinakda ng Panginoon Diyos, tayo ay mulat at tayo ay aware sa kaligtasan sa ating pagtupad ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. At doon sa mga kapamalaan para sa bansang Pilipinas, paliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At patuloy niyong kayong mamahalan ng mabuti matuwid, tugunin niyo ang karapatang pantao. Sa gayon, pakinabang ang inyong mga nasasakupan at sila makapamumuhay ng magaan, mapayapa at maunlad. At higit sa lahat, makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at iba't iba mang pinaniniwalaan nila. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless. Sana patuloy tayong gabayan ng pagpapala at proteksyon ng ating banal na Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.